Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na kami nakasamba, nakapuri, Panginoon, sa iyong harapan. Ngayon, O Diyos, makikinig kami ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mga pangakot salita ng mga pagpapala, Panginoon. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang mga narito sa simbahan, ganun din online, Panginoon, nawa madama nila ang banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang siyang magturo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Sabi nga po ng pamagat, nababalisa ka ba? Ang sabi ng Juan 14:1 hanggang 2, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, mayroon lamang dalawang uri ng tao. Una, ang mga mananampalataya, at ang pangalawa, ang hindi mananampalataya sa Diyos. Ang hindi mananampalataya ay maari daw na merong reliyon. Ano daw ang hindi mananampalataya? Mayroon siyang reliyon, no? At naniniwalang may Diyos, ngunit walang nauunawaan sa mga bagay na pang walang hanggan. May reliyon, ngunit walang nauunawaan sa mga bagay na pang walang hanggan. Ang kapanatagan daw ng mga hindi mananampalataya ay nasa kanilang mga ari-arian. Ibig sabihin, kapag mayaman sila o mayroon silang maraming pera, payapa sila, panatag sila. Ano pa? Yung kanilang kakayahan, kaayusan ng kanilang ng kapaligiran. Kapag kapayapa, walang nagaganap na lindol, bagyo, payapa sila. Parang ganon. Ang mga mananampalataya naman daw, ito yung mga tao na nangahawak sa salita ng Diyos. Sino po dito ang mananampalataya? Amen. Ang mananampalataya daw ng ating Panginoon, ito daw yung mga taong nangahawak sa salita ng Diyos tungkol sa kasiguruhan ng kanilang buhay na walang hanggan. Sino dito, mga kapatid, naniniwala na mayroon siyang buhay na walang hanggan? Amen. So mananampalataya po tayo ng ating Panginoon. Amen? So, doon daw po nangahawak ang mga mananampalataya. At ang pinakamaganda doon, inaangkin at nangahawak ang mga mananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang Diyos kasi maraming pangako, no? Lalo na sa salita niya, pag binasa po natin to. Prioridad ng mga mananampalataya ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. At sinisikap nilang laging bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang kapanatagan nila ay nasa pag-ibig at habag na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos. Yan ang mga mananampalataya. Ang tanong, kapatid, mananampalataya ka ba? Hindi na lumakas sa amen. Mananampalataya ka ba? Amen. So kung mananampalataya tayo, nababalisa pa ba tayo? Nakakaramdam pa tayo ng pagkabalisa? No? Yan ang tanong. Ang kabalisahan ba ay nararamdaman rin ng mga mananampalataya at nararamdaman rin ba ito ng mga hindi mananampalataya? Amen. Di ba nararamdaman ng mga hindi mananampalataya ang pagkabalisa? No? Maging ang mga mananampalataya, sabi, ay nakakaranas ng pagkabalisa. Ang kabalisaan ay pumapasok maging sa buhay daw ng mga hindi mananampalataya at ng mga mananampalataya. Kapag nakalimutan natin ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos, tayo ay nababalisa. No? Ang mga hindi mananampalataya, nababalisa. Ang mga anak naman ng Diyos, kapag nalimot natin ang mga pangako daw ng Diyos, o nalilimot natin na tayo ay anak ng Diyos,
Mga kapatid, papasok yung pagkabalisa. At titingin na tayo sa mga nagaganap sa ating paligid. Ang sabi, diyan napapasok ang kabalisaan. Mga kapatid, sino ngayon dito ang nababalisa? Nangangamba, nag-aalala. No? Ano nga ba ang kinababalisa ng tao? Kasi pumapasok daw ito sa mga mananampalataya at hindi maging sa mga hindi mananampalataya. Ano ba ang kinababalisa ng tao? Una, kakainin at iinumin. Siyempre, nababalisa tayo dun. Kapag nakita mo yung palabigasan, wala nang laman, kailangan bumili. Tapos pagdukot mo sa bulsa mo, wala ka namang makitang perang pambili. Mababalisa ka. Natural na dumarating yun. Ano po? Ano pa? Dadamitin. Yung ating mga isusuot. Nababalisa tayo dyan. Ay, nasuot ko na to. Noong linggo. Sasabihin nila, wala akong damit. Di po ba? Yung ating mga dadamitin. Kadalasan, kinababalisa natin yan. Nag-aalala tayo. Ano pa? Kinabukasan. Sino dito nag-aalala sa kinabukasan? Amen. Natural yun. Yan ang mga kinagkakabalisa ng tao. Anong darating bukas? Paano na bukas? Sino dito natatakot tumanda? Sa mga may edad. Di ba? Sino dito sa mga bata, may mga bata natatakot tumanda. Ako middle eh. 51 ako eh. So natatakot akong maging mag-isa. Nababalisa ako. No? Yan ang ating mga kinababalisaan, kinatatakutan, kinabukasan. Ako naisip ko, paano na yung mga apo ko? Paano na sila? Tutusin, hindi naman dapat ikabalisa yun dahil apo ko yun. May mga magulang yun, dapat sila nababalisa doon. Di po ba? Pero tingnan niyo, pumapasok yun sa isipan, paano na yung anak ko, paano na yung apo ko? Yun. Ano pa? Ang mga aganapang hindi maganda sa ating pamilya. Kapag mayroong awayan sa pamilya, nababalisa tayo. Di po ba? Sino dito yung nababalisa kapag may awayan sa pamilya? O natutuwa kayo pag nag-aaway-away ang inyong pamilya? Di ba nakakabalisa yon? Nakapagpapaalala yon? Pag nakikita mo nag-aaway yung pareho mong anak, hindi nagkikibuan, nakabibigay ito ng pag-aalala sa atin. Ano pa? Mga negatibong nagaganap sa paligid. Pag nanood ka ng TV, mapapanood mo, mga negatibo. Lalo sa news. Bihirang-bihirang binabalita yung mga magagandang balita. Pansinin nyo, lahat ng balita, ang ibinabalita, yung hindi maganda. Bihira yung nagbabalita ng maganda. Kasi hindi ito sa dyaryo lang. Tingnan nyo front page lagi. Babae, pinatay, chinap-chap. Di ba negatibo yun? Ano dumarating sa atin? Uy, wag na natin palabasin yung ating mga anak. Puting ban, lumiligid-ligid. Di po ba ganyan yan? Nangunguha ng bata. Pumapasok, natatakot tayo, huwag nang palabasin ng mga bata. Nababalisa tayo. Yan ang mga negatibong nagaganap sa ating paligid. COVID, katatapos lang, eto na naman, nag-aamba na naman, meron na namang isa. Di po ba? O, hindi ka pa nababalisa noon? Samantalang naranasan natin kung paano tayong ikinulong nung panahon ng COVID. Di po ba? Laging may mga takip yung mga ilong natin. Nag-uunahan tayo sa injection. Samantalang noon, ayaw natin ng injection. Pero nag-uunahan ng tao na magpumila sa injection. Bakit? Kailangan nyo, proteksyon. Pagkabalisa. O paano kung dumating na naman ito na naman yung galing ng India? Kapatid, hindi ka ba nag-iisip ng
Nababalisa ka doon? No? Dumarating yon. Mananampalataya at hindi mananampalataya, nag-iisip at nababalisa pagdating sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Pagputok ng bulkan, maduming hangin. Di po ba? Kanina nakita ko yung post ng aking kumpare. Doon sa aming lugar kasi, doon lahat yung connector netong NLEX. May tumagilid na container van. Muntik na mahulog yung container van doon sa napakataas na yun. Naisip ko, madalas pa naman nandun din ako. Naglalakad, papuntang ng garahe. Pumasok agad sa isip ko yun. O kita nyo na, balisa agad ako. Di po ba? So ito yung mga pinababalisaan ng tao. Ngayon, ano ang sintomas na tayo ay nababalisa? Inisa-isa natin May sintomas yung mga taong nababalisa. Walang peace of mind. Kapatid, may peace of mind ka ba ngayon? Mag-praise the Lord ka kapag may peace of mind ka. Ibig sabihin nun, hindi ka nababalisa. Kahit walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Di po ba? Sino dito may galak pa rin? May peace of mind. Kahit nakikita mo, tila kulang na. Kapatid, mag-praise the Lord ka. Pero, kapag nararamdaman mo wala kang peace of mind, yan ay isang sintomas na tayo ay nababalisa. Ligalig. Kailangan na matulog, hindi ka makatulog. Magulo ang isip mo. Sintomas yan ng nababalisa. Tulog na ang lahat, ikaw gising pa. Iniisip mo paano na bukas. Wala kang peace of mind. Ano pa? Ano pa ang sintomas? Paghahabol sa mga bagay na pansamantala. Yung mga bagay na pansamantala, gusto natin magkaroon tayo noon. At hindi ka makatulog kapag wala ka noon. Yan ay isang sintomas na na ikaw ay nababalisa. Bakit yung kapitbahay namin bago ang kotse samantalang ako second hand pa? Nababalisa ka, kapatid. Kapag hindi ka makatulog dahil yung kapitbahay mo bago ang bahay, samantalang ikaw lumang bahay, yan ay isang sintomas na ikaw ay nababalisa. Ano pa? Nagbibisyo. Tama. Nagbibisyo, umiinom, nagdodroga. Para makalimot, panandalian. Alam nyo, lahat ng umiinom ng alak, karamihan yan, walang peace of mind, nababalisa. Makalimot man lang. Bihira dyan yung para magsaya. No? Yeah, totoo naman, may mga happy-happy, pero tingnan ninyo, kapag lasing na, lumalabas na yung sama ng loob. Kaguluhan. Minsan nga yung mismo nagiinuman yun na nag-aaway-away. Tama? Kasi bakit? Walang peace of mind, nababalisa. Kaya dadaanin saan? Sa bisyo, alkohol o droga. Para makalimot man daw kahit man lamang sandali. Hindi na pagkakatulog. Yan, wala tayong yan ay isang sintomas na tayo ay nababalisa. Hindi tayo nakakatulog. Ano pa? Walang ganang kumain o sobrang kumain. Yan ang dalawang sintomas na yun. Walang gana o kaya sobra ang kain. Kapag nababalisa, pumapayat. Kasi bakit ayaw kumain? Meron naman, dinadaan sa kain ang pagkabalisa. Kain ang kain, kain ang kain. Kaya na nangyayari? Tumataba. Dalawang tao ang nababalisa, tumataba at nangangayayat. Bakit dinadaan sa kain? Kain na lang tayo. Kain na lang tayo. Ngayon, kung ang mananampalataya pala ay nakakaranas din ng pagkabalisa, hindi lamang ang hindi mananampalataya. No? Kung tayo mananampalataya pala ay nakakaranas din ng pagkabalisa, ano na dapat nating gawin?
Alam niyo, mabilis lang to. Sana. Sana. Para hindi kayo mabalisa. Anong dapat gawin ng mga mananampalataya para hindi tayo mabalisa? Una, manghawak tayo sa salita ng Diyos. Kapatid, nangahawak ka ba sa salita ng Diyos? Kailan pa huling binasa mo at tinawakan mo ang Biblia mo? Paano mawawala yung pagkabalisa kung hindi mo binabasa yung mga pangako na nakapaloob sa salita ng Diyos? Ang Biblia ay punong-puno ng mga pangako na mag-aalis sa atin ng pagkabalisa. Tapos sasabihin natin, nababalisa tayo, nababalisa ako, pastor. Nag-aalala ako, pastor. Kapatid, kailan mo huling binasa ang salita ng Diyos? Ito, ginigising tayo ng Panginoon. Sige, mananampalataya ka ba? Kasi ang mananampalataya, binubuksan ng Biblia. Nagbubukas ba tayo ng Bible? Hindi na daw uso ang Bible ngayon. Hindi na uso. Kapatid, kailan mo huling binasa ang pangako ng Panginoon? Ngayon, pag hindi natin binabasa ito, mababalisa tayo. Pero, kapag binabasa mo ang salita ng Panginoon, kapatid, yung pagkabalisa mo, papalitan ng Diyos ng mga pangako at kapanatagan. Yan ang kagandahan sa salita ng Panginoon. Ano man ang nagaganap sa paligid natin, payapa ka. Bakit? Alam mo ang salita ng Panginoon. Panatag ka. Dahil ang salita ng Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Habang binabasa mo ito, yung ligalig mong katawan o kaluluwa, nagiging payapa. Bakit? Kasi ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Makapangyarihan, kapatid. Ngayon, kapag dumadating na ang pagkabalisa, ano daw ang dapat natin gawin? Manghawa ka. Saan? Sa pangako, sa salita ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin kayo sa akin. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong mabalisa. Ito, tinutuldo ka na ng Panginoon. Huwag kang mabalisa. Manampalataya ka sa Diyos at manampalataya ka rin sa akin. Bakit? Bakit niya itinuturo ang Ama at itinuturo niya yung kanyang sarili na manampalataya sa Kanya? Alam niyo bakit? Kasi ang Diyos at si Kristo hindi nangiiwan kailanman. Kaya tinuturo niya kung ikaw ay nababalisa, pumunta ka, wag sa kapitbahay mo, wag kay kapitan, wag kung kanino paman, pumunta ka sa ating Panginoon, manghawa ka sa kanyang mga pangako. Ang dami nating kinaabalahan. January, February, ang daming pangako ng Panginoon sa akin pero hindi ko mapangawakan. Sabi na akin ni Belia, para ang hindi mananampalataya. Ang gulo-gulo ng isip mo. Hindi ka mapayapa. Ang daming word ni Lord, pero hindi ko mapangawakan. Kita nyo, dumadating sa buhay ng mga mananampalataya at ng mga pastor. Hindi rin namin mapangawakan ang salita ng Panginoon. Naliligalig kami. Bakit? Pagpapakita na tao. Kapatid, ang pastor, tao. Ang mga mananampalataya, tao. Dumadating yung pagkabalisa. Ngayon, tinuturo ng Diyos, kapag dumarating ito, anong gagawin mo? Kunin mo ang Biblia mo, basahin mo, at manghawa ka sa salita ng Diyos. Amen? Sino dito nangahawak sa salita ng Diyos? Sabi ni Jesus, huwag ka nang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya. Kanino yun? Si Jesus. Kapatid, yan ang sabi ng ating Panginoon.
At dapat natin itong panghawakan. Alam niyo, ang salitang pananampalataya, nangahawak ito. Ulitin ko, taas ang kamay. Sino dito ang mananampalataya? Taas ang kamay. Dapat nangahawak ka sa salita ng Panginoon. Pinananampalatayaan mo yun. Kasi nga, salitang mananampalataya. Kaya dapat, yung sinasabi ng Panginoon, sinasampalatayaan mo. Kahit tila hindi mo pa nakikita yung kasagutan, nananampalataya ka na gagawin niya ng Panginoon. Gagawin niya ng Panginoon. Nananampalataya ka. Ang mananampalataya, kaya nakakapit yung pananampalataya. Mananampalataya. Lagi tayo nabubuhay saan? Sa pananampalataya, sa pagkapit o panghawak sa mga pangako ng ating Panginoon. At sigurado, hindi ka mababalisa. Amen? Pangalawa, bunga daw noon ay kapanatagan. Kapag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, magiging panatag ang buhay mo. Bakit? Papasok na kasi ang pagtitiwala natin sa Diyos dahil makikita natin na ang Diyos pala ay may control sa lahat ng nagaganap. Kala natin ang tao may control sa lahat ng nagaganap. Hindi. Ang lahat ng may control sa nagaganap sa paligid natin ay ang Diyos. So kung nangahawa ka at nananampalataya ka dun sa may control, hindi ka mababalisa. Kasi alam mo sa sarili mo, God is in control. Kapag may dumarating na problema, virus, God is in control. God is in control. Pag may karamdaman, God is in control. Binabanggit mo yun, nilalapat mo bilang panggamot sa pagkabalisa mo. God is in control. Kaya lang minsan, tayo nga may control. Kaya ano nangyayari? Nababalisa. Kapatid, dapat magtiwala tayo sa Diyos para pumasok yung salitang kontrolado ng Diyos. Ang lahat ng nagaganap. Unawa mo yon. Kapatid, ano problema mo ngayon? Mabigat ba? Sabihin mo, God is in control. God is in control. Talaga naman Sino ba may control ng lahat? Di ba ang Diyos? Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Naku, mapuputulan na kami ng kuryente. God is in control. Manampalataya ka. Kaya lang, ganito kapatid, baka naman nga mapuputulan ka ng kuryente kasi hihiga-higa ka. Ayaw mo maghanap buhay, meron naman pwedeng hanap buhay, ayaw mo maghanap buhay. Kapatid, hindi naman pwedeng bigla na lang bababa sa langit yung 1,000 piso. Kapag nakita ng Panginoon, hihiga-higa ka. No? Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Maggagawa ang Diyos, maghihimala kapag nakita niya, nagsusumikap ka, pero talagang tila wala God is in control, biglang darating ang biyaya ng Panginoon. God is in control. May darating na pambayad. God is in control. Sa mga problema natin, God is in control. Sa aramdaman natin, ang Diyos ang may control. Buhay mo, kapatid, God is in control. Tatakot tayo mamatay? God is in control. Amen? Siya may control ng lahat. Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sino dito ang pinabayaan ng Diyos nung pandemic? Kapatid, meron bang dito na pinabayaan ng Diyos nung pandemic? Di ba? Ano ba noon? Di ba sarado ang lahat? Walang hanap buhay. Ano pinangambahan ng tao? Kakainin. Pero pagkatapos ng pandemic, ang tataba.
Nagtabaan. Tama? Bakit? Kasi nga, mayroong nagbibigay ng pagkain. Yung pinangangamba natin hindi nagaganap. Bakit? Mayroong nagbibigay at ang nagbibigay pa rin naman ng pagkain sa atin ay ang ating Panginoon. Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil alam niya, no? Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapatid, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Ako nga, inisip ko, pinabayaan ba ako ng Diyos? Kapag ka naiisip ko na pinababaya, parang, di ba sa kwento ko dito, Lord, nagtatampo ko. Tila hindi mo ko naririnig. Kapatid, kapag ka ganun, biglang darating yung tugon ng Diyos, mapapaya tayo. Naranasan nyo na yun, napaya kayo. Pinaya tayo ng Panginoon at sinabi, hindi totoo na hindi kita pansin. Di po ba? Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. At dahil mahal ka ng Panginoon, di ka pababayaan. Di ka pababayaan ng Panginoon. Ano yung kanta? Sino may kanta nung hindi kita malilimutan pala. Pero pag hindi ka nalimot ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Na-segue, no? Na-iway pa, no? Di kita malilimutan. Talaga naman, di tayo malilimutan ng Panginoon. Dahil hindi ka nalilimutan ng Panginoon, di ka pababayaan ng Panginoon. Kapatid, pinabayaan na ba tayo ng Panginoon? Sige, isipin ninyo. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? O napakaraming pagpapala ng Diyos ang hindi nating binibilang? Napakaraming blessing ni Lord ang hindi nakikita ng ating mga mata. Kapatid, bilangin mo. Simulan mong bilangin ang mga pagpapala ng Diyos at makikita mo, sasabihin ng bibig mo, kailanman pala, O Diyos, hindi mo ako pinabayaan. Amen? Ano pa? Hindi na tayo mababalisa dahil alam natin na mabuti man o masama ang nangyayari ay gumagawa daw ang Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. All things work together for good. Amen? Ang sabi ng Roma 8:28, sapagkat alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya hindi ka mababalisa. Bakit? Alam mo sa sarili mo, nandun ang Diyos. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. No, lahat pala na nagaganap sa atin para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, may mga nagaganap sa atin, akala natin pinabayaan tayo ng Panginoon, yung pala para sa ikabubuti natin. Para sa ikabubuti mo. Minsan kala natin pinabayaan tayo ng Panginoon, tapos marirealize mo lang sa bandang dulo, hindi pala. Parte pala ito ng pagmamahal ng Diyos. Nawala ang boyfriend mo? Niloob ng Diyos mawala. All things work together for good. Magpasalamat ka. Bakit? Baka naman yung boyfriend mo, pag napangasawa mo, oombaging ka lang. Meron kaming meron kaming kasama. Sabi niya, kasi pagkatapos mamatay nung kanyang asawa, hindi na siya nag-asawa. Hindi na siya nag-asawa. Alam mo, sabi niya, alam mo, Pastor, all things work together for good. Namatay yung asawa, all things work together for good. Kasi bakit? Kung di daw yun ang wala, baka hindi siya mananampalataya. Sa ang gulo-gulo daw ng buhay niya noon.
Ang gulo-gulo ng buhay niya. O kita ninyo, may mga nagaganap, ang tanong, ikinatuwa ba niya yung pagkamatay ng kanyang asawa? Hindi. Hindi. Hindi niya ikinatuwa yun. Pinagluksa niya yun. Kaya lang, nakita niya, yung naganap na yun, parte ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo, hindi na nga siya nag-asawa eh. Bata pa nung mabiyuda, pero hindi na nag-asawa. All things work together for good. Nakita niya yung mabawat nagaganap sa kanyang buhay, parte ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kapatid, nakikita mo ba ang mga bagay na nagaganap sa atin, parte ng pag-ibig ng Diyos, kahit tila negatibo ang dumarating sa buhay mo? O nakikita mo lang love ka ni Lord kapag positibo ang nagaganap? Kapatid, negatibo ang nagaganap, isipin mo kapag ikaw ay anak ng Diyos, all things work together for good. Para sa ikabubuti ko to, kaya ito nagaganap sa akin. Amen? Isang bagay, all things work together for good, nang maranasan kong mga yayat. Hindi nyo nakita. Dami na nga nagsasabi sa akin, Pastor, payat-payat mo. Isang bagay na parang kay Belia, all things work together for good. Nawala kasi yung gandang lalaki ko nung pumayat ako. Sumobra payat ko, sabi ko naman nun, kaya ngayon kumakain na ulit ako ng kanin. Nalis ko kasing kanin eh. Kaya lang sumobra. Sumobra na rin, tawag na sa akin, Karoli. Tatay ko na yun eh. Karoli. Para kay Belia, all things work together for good. Ay bakit? Belia, ganun si Belia. Nawala ng konti yung gandang lalaki ko. Alam niyo ba, meron nag-chat-chat sa akin. Kamusta po kayo? Hindi babae. Huwag kang mag-alala, Belia, hindi babae. At hindi ko pinapansin rin. Lalaki. Kamusta po? Noong una, ninoloko ko, kaya lang, mayat maya. Kasi po, ang pogi-pogi nyo. Ang pogi-pogi nyo. Nung nangayayat ako, hindi na nag-chat-chat, all things work together for good. Wala nang nakikitang kapogian. Hindi na nag-chat-chat. Pero yung lalaki, nag-chat-chat sa akin. Di po ba? Kasi po, ang pogi-pogi nyo. Nakakailang. Di po ba? All things work together for good. Kapatid, bawat nagaganap, isipin mo lahat ng bagay na ito para sa ikabubuti natin. Nung nagkasakit ako, para sa ikabubuti ko. Bakit? Nakita ko ang tao. Noon, ang nakikita kong tao, nandito lang sa church. Nakita ko ang tao. Nang ako ay nagpapa-check up na, nakita ko ang tao. Kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan ng tao ang Diyos. All things work together for good. Kung hindi nangyari sa akin na ako'y magkasakit, hindi ko makikita ang tao. Gusto ng Panginoon lumabas ka sa comfort zone mo. Hindi lamang sa Valenzuela, Bethel ka magsasalita o mag-share ng gospel. Maraming nangangailangan, maraming gustong makarinig ng salita ng Panginoon. Nakita ko ang tao. Pumasok ang compassion sa puso ko. Awa. Ang daming tao ang may sakit at kailangan nila ang Panginoon. Pumupunta sila sa isang doktor na sila'y parang yan ang magpapagaling sa atin. Yan ang magpapagaling. Kaya lang naisip ko, Lord, di po ba't ikaw ang nagpapagaling? Dahil ikaw ang dakilang doktor, ikaw ang great physician. Doktor ng mga doktor.
Sa isang iglap, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Sabi ko, ang tao pumupunta dahil hopeless sa kalagayan, pupunta sa isang doktor na siyempre iniisip, ito yung magpapagaling. Kapatid, pero ang tunay na nagpapagaling naman, ang Panginoon. Ang Panginoon, kaya dapat ituturo natin. Oo, ginagamit ang mga doktor para sa kagalingan natin. Ginagamit ang mga gamot para sa kagalingan natin. Pero ang dakilang doktor, si Jesus, yan ang ating ituturo sa tao. Sa Kanya ka pumunta at pagkalooban niya, pagagalingin ka ng Panginoon. So nagkaroon ako ng karamdaman, pinakita ng Diyos ang tao. All things work together for good. Nagkaroon ako ng karamdaman, nakita ko, marami palang nagmamahal sa akin. Buhay pa ako, iniiyakan na ako. Di po ba yung damdaming ganun, na alam mo, mahal ka nila. Pumunta ako sa isang gawain. Kuya, ba't ang payat-payat mo? Huwag mong mag-alala, sabi ko. Hindi lang kumakain ng kanin. Kaya tas ako, meron ako ditong ngayon, hupa na. Sabi ko sa inyo noon, tingnan nyo na yan. Dahil tutunawin ni Lord yan. O ayan na, unti-unti nang tinutunaw ni Lord. Di mo ba? Dati pag nagsasalita ako, parang may hasang ako, gumaganon. O ngayon, unti-unti nang tinutunaw ni Lord. Kasi meron lang gustong ipakita ang Diyos. Pinakita ng Diyos sa akin ang mga taong nagmamahal. Kuya, huwag kang mawawala. At totoong lumuluha. Pagpe-pray ka namin. Kapatid, di ba ang sarap nung maramdaman mong may nagmamahal sa iyo? At isang bagay pa, nakita ko, mahal ako ng simbahan. Mahal ako ng mga taga Valenzuela, Bethel. Bakit? Laman ako ng panalangin. Laman ako ng panalangin. Sino dito taas ang kamay ang hindi nananalangin sa akin? Akala ko maaano ko. Di po ba? Kapatid, sa lahat ng bagay, makikita natin, nandun ang Diyos. Nandun ang Diyos. Ano ikababalisa natin kung nandun ang Diyos? Sabi ng biyenan ko, ano ba sakit ni Romel? Ano sakit ni Romel? Alam mo na magkasakit ako, isang bagay pa ang nakita ko. Pinakita ng Diyos sa akin. At ibig ko ipagmalaki. Yung aking anak na si Gabo, natutong mag-prayer and fasting. Wow! At yung bagay na yun ang nagpabagbag sa loob ko. Natandaan niyo yung preaching ko ng ang pag-ibig ay gamot. Ang pag-ibig ay gamot. Pagbukas ko ng cellphone, nakita ko, kasalukuyan, ang laki-laki nung bukol ko dito. Ganyan kalaki, sinlaki ng bola ng golf. Talagang sinlaki ng bola ng golf. Kasi pa naman, bawal ako magbuhat ng weights. Nag-weights ako. O hindi muscle ang lumaki, bukol ang lumaki. Hindi ko alam, may aking anak, nag-aalala pala. Na noon, sabi ko, hindi ko nararamdaman na mahal ako na anak ko. Sabi ko, Lord, ako lang yung naghahatid sundo sa Kanya. Hindi ko nararamdaman. Pero tingnan ninyo, all things work together for good. Ano ang sabi? Pagbukas ko ng cellphone, Pa, I love you. Magpagaling ka. Wow! Di po ba? Tingnan ninyo, sabi ko, sa labang ko pala na yun, nakalaki-laki, merong akong anak, na nananalangin na. Tapos naghihintay ako, hindi bumababa.
Tapos may chat siya sa akin. Hindi ako pumasok, nagpe-prayer and fasting ako. 3 araw na kitang iniiyak kay Lord. At merong word si Lord sa akin pa, magaling ka na. All things work together for good. So ba't ako mangangamba? Naisip ko yun. Naisip ko. Kaya lang, andyan ang kaaway. Lagi nag-i-inject sa'yo ng mangamba ka. Kaya lang, hindi tayo dapat mabalisa. Bakit? God is in control. At sa mga pangit na pangyayari, naroon ng Diyos, mayroong lang siyang pinakikita sa atin. Yung mga bagay na hindi natin nakikita ngayon, gagamitin ng Diyos upang makita mo. Taong nagmamahal, taong nangangailangan kay Kristo, anak na nagmamahal sa magulang, pinakita lahat ng Panginoon sa nangyari sa akin. Di po ba't ang salita na yon, all things work together for good. So ba't ako mababalisa? Kapatid, huwag tayong mabalisa. Andyan ang Panginoon. Andyan palagi ang Panginoon. Hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. Sabi ng Panginoon, hawak kita sa aking mga kamay. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Kapatid, naramdaman mo ba yon? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Di ba ang sarap damain? Doon sa panahon, nalikalig ka, nag-aalala ka, iniisip mo yung mga bagay na problema, ano magaganap bukas, biglang darating ang mensahe ng Panginoon, huwag ka nang mabalisa, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ako ang iyong tatay. Andyan ang tatay, hindi ka iiwan ni tatay. Ano pa, kapatid? Ang ipag-aalala at ikababalisa ng mga mananampalataya kung mayroon tayong tatay na nariyam lagi pa at nagsasabing di kita iiwan. Amen? O nga naman, kailan tayo iniwan ng Diyos? Kapatid, hindi tayo iniwan ng Diyos. At pagka ganon, panatag na tayo dahil alam natin na tayo ay may buhay pang walang hanggan. Panatag ka, hindi ka iniwan ng Panginoon, nananampalataya ka sa Kanya, magiging lalo kang panatag dahil alam mo, may buhay na walang hanggan ka. Kapatid, sino dito alam niya na may buhay na walang hanggan siya? Kung kukunin ng Diyos ang buhay natin ngayon, mayroon akong buhay sa kabilang buhay na walang hanggan. Kapon, nasa patay kami. Namatay yung asawa ni Ate Ami. Yung dumadalo po dito, no? Na lalaki. Ngayon po, dinala siya ng Pangasinan. Nandun po kami. Sa ganung mga pagkakataon, pinakikita ng Panginoon yung dapat pa rin tayong maging panatag sa kabila ng mayroong kamatayang nagaganap. Sabi ko nga sa kanila dito, mayroong limitasyon. Pero dun sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan. Di po ba? Di ba yung kamatayan pagpasok lamang dun sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos? Sino natatakot mamatay? Siyempre natatakot tayo. Kasi hindi natin alam. Kaya lang, laging naroon si Jesus. Amen? Laging naroon si Jesus. Kapatid, may buhay na walang hanggang ka na ba? Ba't ayaw niyong kumibo? May buhay na walang hanggang ka? Kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, alam mo, may buhay ka na walang hanggang ka? Amen. May buhay na walang hanggan tayo sa piling ng Panginoon. Yon ang dapat natin panghawakan at makikita po natin, laging magiging panatag ang ating mga buhay. Ano sabi ni David? Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Sabi ni David, naging nariyan ng Panginoon. Dumaan man ako sa kalimlan o sa gililim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Amen?
Ganun dinawa ang maganap sa mga mananampalataya. Dumadaan man tayo sa tila lilim ng kamatayan, hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Dakilan Diyos, maraming bagay na kinaabalahan namin o kinababalisaan namin. Panginoon, may mga pangako ka sa amin. Nawa manghawa kami, Panginoon, sa pangako mong ito. Na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, maisip rin namin, all things work together for good. Para sa ikabubuti namin ang lahat ng nagaganap. Panginoon, salamat sa problema. Salamat sa karamdaman. Dahil nakikita namin na mayroong Diyos, Panginoon, na kontrolado niya. Kontrolado mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa karamdaman. Dahil ikaw ang aming manggagamot. Pagagalingin mo kami. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon. O Diyos, nawa, laging lagyan mo ang puso namin ng kapanatagan kapag kami nababalisa. Lagi kaming magtiwala sa salita mo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen.